Hello mga kababayan. So guys, kahit na na-deny na ang registration ng tape sa IPO ng pangalang Eat Bulaga, no? Patuloy pa rin daw nilang gagamitin ang Eat Bulaga hanggat hindi pa daw final yung pinaka-decision, no? So, saan ba manggagaling yung pinaka-final decision? Siyempre, laging ang baksak ng final decision sa Supreme Court, guys, no? Kasi ayun na nga yung pinaka-supremo ng lahat ng batas. Siya na yung nagbibigay ng finality. So guys, no, ang dinadahilan kasi ng tape, kasi yung daw pangalang Eat Bulaga ay associated na kay Paulo Contis at saka kay Isko Moreno at saka dun sa iba pang mga host. So guys, di ba, no, parang yung logic, ang sama. Hindi naman pinag-uusapan yung association kung ang pagkakaalam ba ng tao ngayon ay ang Eat Bulaga ba ay ang mga host ngayon ng generic Eat Bulaga na sina Paulo Contis, Isko Moreno, Buboy Villar, diba? Tapos yung twins ni Carmina. Hindi naman pinag-uusapan yung association diba? Yung hindi pinag-uusapan yung parang naiisip ba ng tao na ang connected na ba sa pangalang Eat Bulaga ngayon ay eto nga mga host ng generic Eat Bulaga na sila Paulo nga. Hindi yun ang usapan. Ang pinag-uusapan, no, kaya ka pinatitigil, no, na wag mo nang gamitin ng Eat Bulaga na pangalan ng show nyo kasi nga sinasabi na, no, nung sa IPO kung bakit nga sila na-deny kasi kinikilala na ng IPO na ang talagang may-ari ng trademark na Eat Bulaga ay ang Tito Vic and Joey. Lalong-lalo na si Joey De Leon na siyang nag-isip talaga ng pangalang Eat Bulaga. Hindi mo pwedeng sabihin na yung 48 years na naging host ang Tito Vic and Joey ng Eat Bulaga ay sasabihin mo baliwala na yon. Kasi ang na ngayon, ang kinikilala na ng tao ngayon ay ang host na ng Eat Bulaga, ito nga mga host ng tape na Isko Moreno at saka Paulo Contis et al, di ba? Pero hindi nga yun ang pinag-uusapan, sino yung talagang may-ari niyan? Sino yung nakaisip ng pangalan na yan? So guys, no, dito, ang sa tingin ko talaga, kaya parang kahit mali yung logic nila, no, pinagpipilitan pa rin ng tape na gamitin ng Eat Bulaga. Kasi dito nga sila nakaangkla. Kumbaga man, doon sa pangalan na lang sila nagde-depend ng success nila o ikatatagumpay ng show nila na generic Eat Bulaga. Ba't ko naman nasabi yun? Kasi, sa tingin ko sa kailaliman, yung deepest thoughts nila, deepest conscience ng halos host, no? Alam talaga nila na rightfully and lawfully na owner ng Eat Bulaga ay ang TVJ. Pero, yung anumang katotohanan na yun, pinagtatakpan nila kasi kailangan nilang mag-survive. Kumbaga man, kailangan nila yung kikitain nila sa show na ang title ay Eat Bulaga, na iniisip nila na pag pinalitan nga yung title, no, at hindi na yung Eat Bulaga, na mas lalong bubulusok pababa yung ratings ng show nila na presently ay naghihingalo na nga, di ba? So, ang masasabi ko, kaya pinangahawakan ng mga halosos at ayaw bitiwan, no, ang pangalang Eat Bulaga ng show nila kasi yung mga nalalabi pang time, no, sila yung playing for time, kumbaga man ang inaano nila, humaba pa ang pagkakagamit dun sa pangalang Eat Bulaga kasi aakyat pa yan dun sa IPO, yung hanggang sa pinakamataas, di ba? Tapos i-a-appeal pa nila yan sa Court of Appeals. Tapos syempre yung finality ng decision sa Supreme Court. Kumbaga, meron pa itatakbo ng mga panahon na baka makarecover pa sila o kumita pa sila habang Eat Bulaga ang gamit nila na pangalan ng show nila. Kumbaga man, sila, parang sila nang-aamot pa o parang ginagamit pa nila yung pangalang Eat Bulaga para sa nalalabi na maaari nilang kitain pa
Kasi nga naman, mas lalo silang, sa pananaw nila ha, mas lalo silang bubuluso kung hindi na Itbulaga ang title ng show nila. So, masasabi ko lang, no, dun sa tagapagtanggol na lawyer, no, ng Itbulaga, no, syempre, masasabi natin na, ako alam ko ha, na alam naman talaga ng lawyer, no, talagang rightfully, talagang lawfully, TVJ is Itbulaga and Itbulaga is TVJ. Pero syempre, meron tayong tinatawag na ano halimbawa, sa trabaho nga niya, kailangan niyang depensahan yun. So, kumbaga man, nire-respeto ko yun, na halimbawa nga na, ayun, pinagtatanggol nila, pinaglalaban pa rin nila na hanggang sa ma-reach nga yung final, di ba, decision. Pero yung para sabihin, no, na associated na, o kumbaga, ang konektado na sa pangangalang Itbulaga ngayon na i-connect na ng mga viewers ay yung host ng generic Itbulaga na si Paulo Contis nga, at saka si Isko Moreno, at saka si Labuboy Villar, tapos yung Kambal, at saka iba pa. Maling-maling rason. Hindi pinag-uusapan sa korte yung association. Kasi pag sinabi mong association, no, parang ganito lang yan. Parang meron kang bahay, no, tapos mag-a-abroad ka, pinatira mo ngayon yung sa kamag-anak mo, tapos ikaw yung nasa abroad. Tapos, dahil yung mga kamag-anak, halimbawa 5 years kang tumira sa abroad, pinagkatiwala mo yung bahay mo, tapos tumira na nga yung kamag-anak mo. Parang nung kukunin mo na yung bahay mo, syempre iba-iba nga ugali ng mga tao, di ba? Merong ayaw nang umalis dahil nasarapan na. Pagka sinabi naman nila na, ayun, na halimbawa, dadahilan nila na ang alam na ng tao halimbawa tagal mo nang nawala dito, halimbawa, sabihin na natin 20 years, mas palawagin pa natin yung time. Tagal mo nang nawala dito, ang alam na ng mga kapitbahay dito, ako na may-ari nito alam talaga ng lahat dito sa lugar natin amin to, kami na may-ari. Sabihin na natin 20 years kunyari nawala, saka ka bumalik. Masasabi ba sa korte na 40-20 years kang nawala, pinagkatiwala mo halimbawa dito hindi pinagkatiwala ng TVJ kusang kinuha sa kanila dahil ang kilala na ng mga kapitbahay yung may-ari niyan yun ng kamag-anak mo dahil ikaw nga ay nag-abroad ng 20 years, hindi mo na mababawi yon. Hindi ganon. Kasi ganon ang parang tema na tumatakbo yung association na associated na. Para sinasabi mo yung kapitbahay, associated na ikaw ang may-ari dyan dahil 20 years ka nang nakatira. Hindi. Merong mga pinag-uusapan, no? Ng mga dokumento, mga katibayan, magpapatunay sa batas kung sino talaga ang rightfully and lawfully na owner ng isang bagay. Na yun naman, meron ng TVJ, lalo na si Joey De Leon, na napatunayan niya sa IPO na sila ang may-ari talaga ng Itbulaga na trademark. Kaya nga, kinancel yung registration ng tape dun sa Itbulaga name na yon. So, ayun lang guys binigyan ko kayo ng idea na mali yung sinasabing association ng lawyer ng tape ngayon na associated na daw yung Itbulaga, no? Kila Paulo Contis at Isko Moreno. So, ayun lang guys niliwanag ko lang sa inyo yung nirarason nila, ba't nila gagamitin pa hanggang sa final decision ng Supreme Court yung name na Itbulaga sa show ng tape. So, ayun lang guys dito na ako and blessings everyone. Bye!